Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kumpirmado na po mga kabunyog ang alitan ng magkapatid na Amy Marcos at si PBBM dahil po mga kabunyog kinumpirma mismo ni Amy Marcos na wala na siya sa alyansang ng kanyang kapatid. Dahil po mga kabunyog, nagsagawa po kasi itong si Amy Marcos ng investigasyon hinggil dito sa pag-aresto kay Digong Duterte sa ICC at dito kinuwestiyon ni Amy Senatore at Remulla sa maliraw nitong pag-aresto kay Digong Duterte. At dito nagkaroon ng hinala ang karamihan na baka ito raw ang dahilan kung bakit hindi sinama ni PBBM itong kapatid niya sa sumunod pang campaign rally nito. Anyway, panoorin po natin itong nakaraan pang balita. Usap-usapan kung bahagi pa ba ng tiket ng administrasyon si Senator Amy Marcos dahil yan sa hindi pagdalo at hindi pagbanggit sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakaraang campaign rally. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas si Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Kung bakit 10 o 11 lang sa halip na 12 ang ikinampanya ng Pangulo, ito lang ang sagot ng palasyo. Maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. Absent din sa Cavite at Laguna sortie si Camille Villar. Maging sa kampanya ng Alyansa sa Tacloban Leyte, wala pareho sina Villar at Senator Amy. Pero hindi tulad ng senadora, ikinampanya pa rin ni PBBM si Villar sa Cavite at Laguna. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Hindi tuloy maiwasang matanong si Senator Amy kung parte pa rin ba siya ng administration slate. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Busy raw siya ngayon sa pagdinig tungkol sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Busy-busy yan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Pero pag-ilinaw ng presidential sister, hindi pa siya kumakala sa alyansa ng administrasyon. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Sagot naman ng campaign manager ng alyansa. If that is her stand, then we will respect her stand, no? So mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya tungkol dito sa alyansa, no? Hindi rin daw alam ng palasyo kung nag-usap na ang magkapatid na Marcos. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong nakaraang pangbalita na kung saan nagpahiwatig na itong si PBBM sa kanyang kapatid. Na ito ay galit kaya hindi ito nabanggit man lang sa sinagawang campaign rally sa Ilocos. Anyway, itong pahiwatig na ito ay nakumpirma na ng tuluyan nang mismo itong si Amy na ang nagsabi na wala na siya sa nasabing alyansa. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong balita. Mismo kay Senator Amy Marcos na nanggaling, hindi na siya bahagi ng senatorial slate ng administrasyon dahil daw yan sa pagkakaiba ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Tuluyan ang kumala sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na hindi na niya magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasamang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad daw ng sinabi niya noon, mananatili siyang independent candidate. May mga hakbang daw kasi na ginawa ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Nitong nakaraang linggo lang ng pangunahan ni Senator Amy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo, makailang beses in-invoke nila DILG Secretary John Vic Remulla at siya si Secretary Boying Remulla ang tungkol sa executive privilege. Yan ay nung hingan sila ng detalye kaugnay sa di umano'y pagpupulong ni Pangulong Marcos at ng ilang miyembro ng gabinete bago ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte.
Ang executive privilege ay kapangyarihan ng Pangulo at ng Ehekutibo na hindi sa publiko ang anumang confidential na impormasyon. Pero hinala ni Senator Amy, may tinatago anyang mahalagang katotohanan. Mas lalo lang daw lumakas ang hinala niyang nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Mula nang maaresto si Duterte, ilang beses nang hindi sumipot si Senator Amy sa mga campaign rally ng alyansa. Pero dati, lagi siyang kasama sa ini-endorso ni PBBM. 12-0 po, i-shade nyo na kagad para sa alyansa. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero nitong mga nakaraang kampanya ng administrasyon, hindi na 12 ang binanggit ng Pangulo. Huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador. Ayon naman sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nire-respeto nila ang desisyon ni Senator Amy. Nilinaw din ni Chanco na bahagi pa rin ng alyansa ang partido ni Camille Villar na Nationalista Party. Nasa meeting nga raw nila kagabi si Villar. Matatanda ang ilang beses ding hindi nakadalo si Villar sa mga campaign rally ng alyansa. Pero ini-endorso pa rin siya ng Pangulo. Samantala, wala munang kampanya ang alyansa ngayong linggo. Magiging abala raw sila sa mga imbitasyon sa pagsisimula ng kampanya ng local elections sa March 28. Sa March 28 din, ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa tingin niyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niya pa ng hearing tungkol sa nangyari pag-aarest? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino nagalit? Po. Si ma'am na parang nasira ang relasyon niyo ng presidente because of that. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Sino yung sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing? Is it President? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're a sister? Hindi kasi, nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Andain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi, naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Hindi, sa Cavite and Laguna ka lang man hindi binanggit. Sa Tacloban lang nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... So, a-attend po pala sa Tacloban? Nabanggit pa po. Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisantabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa.
Ma'am, yung hindi pagbanggit ng Pangulo sa inyo last campaigns Cavite Laguna, you take it as mukhang masama loob sa inyo? Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi 11 na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. Yan mga kabunyog, galing na mismo sa bibig ni Amy na aalis muna siya sa alyansa ng kanyang kapatid. Dito natin makikita mga kabunyog na hindi totoo sa magkapatid na ito ang kasabihan na blood is thicker than water. Dahil kahit kapatid niya itong si PBBM, ang loyalty nitong si Amy ay nasa mga Duterte. Grabe ka Amy Marcos, hindi mo man lang suportahan ang iyong tunay na kadugo, bagkos nandoon ka sa mga Duterte. Pinagtatanggol itong mag-amang ito. Anyway, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog! Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.